Makalipas ang 3 araw, ay magsisimula na ang laban ni Zed kay Ikas. Nagtataka si Zed kung paanong napakasigla ni Ikas sa kabila ng pambubugbog niya rito noong nakaraan, kaya naman ay napaisip si Zed na siguro ay may itinatagong alas itong si Ikas. Si Louie naman ay puno ng pag-aalala na akala mo ay asawa siya ni Zed. Sinabihan niya si Zed na tumigil agad sa pakikipaglaban kung sakaling malagay sa panganib ang buhay niya. At di nagtagal ay inanunsyo na ang simula ng laban, subalit natigilan ang hiyawan nang mapansin ng manunood ang ginagawa ni Ikas, pati si Louie ay hindi rin makapaniwala, sapagkat itong si Ikas na mukhang unggoy ay ginagaya ang estilo ng pakikipaglaban ni Zed noong nakaraan. Nalaman din natin na alam na pala ni Ikas mula kay Herna, na si Zed ay isang arahan na walang mana, napuno siya ng yabang at natawa sa sitwasyon ni Zed. At sa isang iglap, ay walang ano-anong sumugod si Ikas kay Zed. At habang lumalaban, ay palagi niyang tinatandaan ang naging payo sa kanya ni Zed, na tuwing sumusuntok, ay dapat nagmumula ang kamao mula sa dibdib patungo sa mukha ng kalaban, at maging si Zed ay nagulat sa ginawang ito ni Ikas. Nagulat ka ba? Akala mo ba ay hindi ako marunong ng ginawa mo? Kumpiyansang wika ni Ikas habang sunod-sunod ang kanyang mga suntok kay Zed, subalit hindi naman ito tumatama. At sa isip ni Zed ay nakakagulat nga ang improvement ni Ikas. Subalit para sa dating MMA champion, ay baliwala lamang ito. Habang umiiwas, ay lumipat ang tingin niya sa ginintoang sinturon ni Ikas, at sa isang iglap, ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na right hook sa ulo nito. At kung tutusin, ay sapat na sana ito upang patumbahin si Ikas, subalit si Ikas ay napatawa lamang. Natawa siya dahil nakumpirma niya na totoong walang mana si Zed sa kabila ng pagiging arahan. Subalit si Zed ay iba ang iniisip, dahil siya rin mismo ay may nakumpirma rin tungkol kay Ikas. Maging ang mga manunood ay hindi rin makapaniwala na nakatayo pa rin si Ikas, na siguro nga ay si Ikas nga ang pinakamalakas sa arena. Malakas nilang isinigaw ang pangalan ni Ikas, umaasang magbibigay siya ng madugong panalo. Subalit si Zed ay mariin pa ring nakatutok sa ginuto ang sinturon ni Ikas, at napagtanto niya na ito ang tinatawag na Ogre's Belt. Ito isang item na binibaliwala ang mahigit kumulang na 70% ng damage na natatanggap ng kung sino mang nakasuot nito. Hindi sana ito tatalab sa isang arahan dahil wala rin naman itong depensa laban sa magic na pag-atake. Subalit si Zed ay wala ni katiting na mana, kaya ito ang pinakamasamang item laban sa kanya, napagtanto ni Zed na kaya pala napakayabang ngayon ni Ikas. Si Louie naman na walang kaalam-alam, ay nagtataka kung bakit hindi mapekto ang suntok ni Zed. Kaya naman sumigaw siya kay Zed na siguro ay may ginawang pandaraya si Herna. Subalit pinatahimik lamang siya ni Zed at sinabihang manood ng mabuti, at hindi makapaniwala si Louie na nakangiti pa rin si Zed sa kabila ng lahat. Susuko ka na ba? Tanong ni Ikas. Syempre hindi, sagot ni Zed. Isinaad ni Zed na nagulat lamang siya sa naging pagbabago ni Ikas, at dahan daw ang binababa ang kanyang kamay. Na naging dahilan ng labis na pagtataka ni Ikas, hindi siya makapaniwala na si Zed ay nagbago ng posisyon, ang posisyong ito ay katulad ng kay Bruce Lee, tama ba? At habang si Ikas ay natutulala pa, ay hindi niya namalayan ang paparating na atake, at sa isang iglap ay isang napakalakas na roundhouse kick ang tumama sa ulo ni Ikas. At dahil dito ay napuno ng takot si Ikas na siguro ay matatalo na naman siya. Subalit wala siyang panahon upang makapag-isip at isang malakas na sipa sa tiyan ang natanggap niya mula kay Zed. Kung hindi niyo alam, ang sipa ng taekwondo ay kasing lakas ng pagsalpok ng malaking truck, tama ba? At sa puntong ito, ang pinakamalakas na tao sa Earth ay muling nakaramdam ng kasiyahan. Sa nakaraan niyang buhay, ay wala ni isa ang makatagal ng kahit isang minuto laban sa kanya, at dahil dito ay hindi niya may pakitang gilas ang lahat ng mga martial arts skill na natutunan niya. Subalit sa mundong ito, ay nakatagpo siya ng taong nakatayo pa rin matapos makatanggap ng mga sipa niya, isang napakalaking punching bag na labis na nagpapasaya sa natutulog niyang damdamin. Itinaas niya ang kanyang kaliwang paa, at rumspondi si Ikas sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kanang kamay, napagtanto niya na isang high kick ang paparating. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan, ay isang low kick ang dumating, na saka palang sinundan ng high kick, na siya namang sinundan ng front kick. Aray nako, sabi ni Ikas, dahil sipa dito, sipa roon, sipa everywhere ang mga atake ni Zed. At si Ikas, ay syempre alam mo na ang nangyari, bagbog sarado na ang puta. Okay ka lang ba Ikas, matulog ka na lang. Subalit si Zed ay hindi pa handang patulugin si Ikas, dahil hindi pa siya tapos sa pagpapakain dito ng masasarap na mga sipa.
Susuko na sana si Ikas, subalit hindi niya natapos ang kanyang salita dahil sa malinamnam na tuhod mula kay Zed, at bumshakalam ay lumipad ang ulo ni Ikas. At lumipat ang kamera sa asawa ni Zed, sa kaibigan ni Zed na si Louie. Hello Louie, ano nga pala ang masasabi mo sa laban ni Zed? Wala siyang masabi, tulala na siya, na in love na siya sa lakas ni Zed. At kung akala mo ay tapos na ang laban, ay nagkakamali ka, dahil isa na namang malinamnam na sipa sa tagiliran ang natanggap ni Ikas, at dahil sa lakas nito ay nasira din ang Ogre's Belt. At dahil nawala na ang proteksyon niya, ay bigla naramdaman niya ang mga naipong sakit na idinulot ng mga pag-atake ni Zed. Sa puntong ito ay masasabi nating tapos na ang laban, subalit mukhang naiiba ata ang opinyon ni Zed, sapagkat inutusan niya pa ang nakaluhod na si Ikas na tumayo muli at lumaban. Subalit si Ikas ay wala nang ang planong lumaban at sumigaw siya sa referee na itigil na nga ang laban, subalit bago niya pa matapos ang sinasabi, ay isang malinamnam na sipa sa mukha ang natanggap niya. Isinaad ni Zed na hindi pa siya satisfied, kaya nakakalungkot naman kung ititigil kaagad nila ang laban. At dahil sa tindi ng emosyon, ay walang ano-anong natunaw ang contact lens ni Zed, at lumantad ang kulay dugo niyang mga mata. Napagtanto ni Ikas na ang mga matang iyon ay nagmumula sa isang arahan, dahilan upang mapuno siya ng takot at tuluyang mahimatay, na siya namang ikinainis ni Zed. Subalit sa puntong iyon, ay may nararamdaman din siyang kakaiba sa kanyang dibdib, na tila ba may kung anong enerhiya ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap ay lumitaw ang system, at sa wakas ay nagkaroon na ng mana si Zed, mula numero 0 patungong numero 1. Pakiramdam ni Zed ay napupuno siya ng panibagong lakas. Ito na nga ang pagkakataong pinakahihintay niya, dahil sa wakas ay makakagamit na siya ng mahika. Subalit naagaw ang atensyon niya dahil sa kabila ng kanyang pagkapanalo, ay tila ba napakatahimik ng buong lugar. Dali-daling lumapit si Louie at tinanong kung bakit tinanggal ni Zed ang kanyang contact lens, na siya namang ipinagtaka ni Wade dahil hindi niya natatanda ang tinanggal ang mga ito. At doon niya napagtanto na hindi na kulay asol ang kanyang mga mata, na kinumpirma naman ni Louie. Napatanong siya sa sarili kung ang mga contact lens ba ay natunaw dahil sa biglaang pag-usbong ng kanyang mana, at napansin din ni Louie na tila ba naging mas maliwanag ang mapupulang mata ni Zed. At dahil nga sa mapulang mga mata, ay napagtanto rin ng mga manunood na ang binatang nasa harapan nila ay isang arahan. Nagsitakbuhan sila, isinisigaw na mamamatay sila kung titingin sila sa mata ng isang arahan. Si Zed rin ay hindi na nag-atubili pa. At nagsimula na ring tumakbo, binalaan niya si Louie na di magtatagal ay darating na ang mga gwardiya. Napansin niya si Herna at sinabihan itong hanapin ang kapatid ni Louie, at magkikita rin silang muli upang tapusin ang kanilang alitan. Subalit si Herna ay wala sa mood, naiinis siya at umasa na sana ay sinunod niya na lamang ang payo ni Warden Clark, at idineklara niyang dudurugin niya sila Zed at Louie. Alam naman natin kapatid na pera lang ang dahilan kung bakit galit ang mga matatandang babae katulad ni Herna, kaya ay lumipat na lang tayo kila Zed at Louie, kung saan wala na silang mapupuntahan dahil napapalibutan na sila ng mga bantay. Tanga ba tong mga bantay na ito, bakit hindi pa nila nakita sila Zed na nasa gilid lang naman nila? Makalipas ang ilang oras, ay naging tahimik na ang paligid, at sila Zed ay nagsimula ng lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Bigla na lamang tumakbo si Louie, isinaad niya na maghahanap daw siya ng masasakyan nila. Subalit di niya napansin ang tao sa harapan nila. Isinaad ng lalaki na inutusan siya ni Herna upang sabihan si Zed na sumama sa kanya papunta kay Herna. Iginiit niya na kahit saan pa sila maghanap ay wala din naman silang mahahanap na sasakyan. At sa isang iglap ay nakasakay na sila sa karwahe. Napatanong si Louie kung tama itong ginagawa nila. Kaya sumagot si Zed na isa itong bitag at siguro ay inaabangan na sila ng mga kalaban. At nang marinig ito ay mas lalong nagtaka si Louie kung bakit sila sumakay dito. Sumagot si Zed na mas mabuti na raw ang ganito at nang matapos na rin ang problema nila. Di kalaunan ay dumating na sila sa tagpuan, kung saan nakaabang na ang mga bantay. At naroon din si Warden Clark na nagtatanong kung papaanong nakatakas sila Zed, at sa likuran niya ay naroon din si Herna na parabang isang estudyanteng sumisipsip sa teacher. Kung nakipagtulungan lang sana kayo sa akin, di sana hindi na ito nangyari, wika ni Herna. Sumagot naman si Zed na wala siyang pakialam, at wala siyang planong maging isang utusan. Biglang sumigaw si Warden at idineklarang mamamatay raw mismo si Zed ngayon mismo. Umatras ka muna Louie, wika ni Wade at sumunod naman si Louie. Namangha si Warden sa katapangan ni Zed na lamabang mag-isa. Isinaad naman ni Wade na ang laban sa pagitan nila ay 50-50 lamang kaya wala siyang dahilang matakot.
Nalaman ito ni Zed dahil sa kanyang sariling skill na tumutulong sa kanya na hindi matakot at manatiling kalmado sa laban, at kahit pa 5th Circle Knight si Warden Clark, ay hindi pa rin siya natatakot dahil ang laban ay 50-50 pa rin. Inilabas ni Warden ang kanyang aura, at desidedo na siyang gamitin ang kanyang buong lakas upang wakasan si Zed. At sa isang iglap ay naglaho si Warden, mabilis siyang sumugod papunta kay Zed na nanatiling nakatayo lamang. Isinaad niya na ito mismo ang gusto niyang maranasan, ang maranasan muli ang pakikipaglaban sa malalakas, ang maging isang challenger. At dahil sa emosyong ito, ay nag-activate ang trait ni Wade na tinatawag na Challenger of the Strong, at ang kanyang stats ay pansamantalang tumaas ng 10, at muli na namang natunaw ang kanyang contact lens. Isang malakas na pagsabog ang naidulot ng pag-atake ng Warden. Walang magawa si Louie kundi ang mag-alala at sumigaw sa pangalan ni Zed. Nagsimulang hamupa ang alikabok, subalit nagtataka ang Warden kung bakit walang bahid ng dugo sa harapan niya. Tumangala siya at doon, ay nakita niya ang kumikidlat na gininto ang buhok, at sa ere ay nakalutang si Zed at napapalibutan ng kidlat. Ito ang skill ni Zed na electrification. Hindi makapaniwala ang Warden kung papaanong naging ganito si Zed. Biglang sumugod si Zed, at nagpakawala ng isang napakalakas na sipa mula sa itaas. Hindi makapaniwala ang Warden sa panibagong lakas ni Zed, na siya ring nagtulak sa kanya papalayo. Napatanong siya kung ito ba talaga ang tinatawag na kidlat. Ang kidlat ay isang special na kapangyarihan na kayang baliwalain ang 4 na elemento ng tubig, apoy, lupa at hangin. Ang kidlat ang pinakahahangad ng mga mage, at ito rin ang kapangyarihan na kahit ang malaalamat na kauna-unahang pinuno ng arahan ay hindi nagawang makamit. Kaya naman hindi siya makapaniwala na ang taong tinuturing niyang inutil ay nagkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan, maging ang mga bantay at si Herna ay napanganga na lamang sa gulat. At syempre ay nagulat din ang asawa ni Zed, ang kaibigan ni Zed na si Louie. Subalit ang lahat ng ito ay hindi matanggap ni Warden Clark. Ayaw niyang tanggapin na bigla na lamang lumakas si Wade dahil lamang sa dugong arahan. Nagpakawala siya ng horizontal slash na siya namang naiwasan ni Zed, subalit hindi pa siya tapos at nagpakawala pa ng isang vertical slash, na madali ring naiwasan ni Zed. Madaling naiiwasan ni Zed ang mga pag-atake ni Warden, subalit nanatiling kalmado si Warden at nagpakawala ng horizontal slash malapit kay Zed, kumbonsado siyang hindi na makakaiwas pa si Zed sa pag-atakeng ito. Subalit nang tatama na sana ang kanyang espada, ay bigla itong natigilan ng isang invisible na barrier na nakabalot sa katawan ni Zed. Ang atakeng ito ay nag-iwan sa Warden ng malaking opening, na hindi pinalagpas ni Zed at nagpakawala ng kumikidlat na suntok sa tagiliran, at walang nagawa si Warden Clark kundi ang mamilipot sa sakit na idinulot ng pag-atake ni Zed. Nagpatuloy ang sagupaan ng dalawa, na nagdulot ng malalakas na pagsabog. At lahat ng mga pag-atake ni Warden Clark ay hindi tumatama, at tuwing nakakahanap ng opening si Zed, ay nagpapakawala siya ng malakas na suntok. Labis ang pagtataka ng Warden kung paanong napakagaling ni Zed sa suntukan sa kabila ng pagiging mage. Kadalasan, ang mage ay karaniwang gumagamit ng spell upang pigilan ang mga galaw ng mga knight, at ang mga knight naman ay lumalapit sa mage habang sinisira ang kanilang mga spell. At matagal ng ganito ang takbo ng mundo. Subalit ngayon, sa harapan niya ay nandito si Zed na hindi sumusunod sa takbo ng mundo. Napagtanto ng Warden na kailangan niya nang itigil ang pag-iisip na si Zed ay katulad ng ibang mga mage, at kailangan niya ring dumistansya upang magamit niya ang kanyang espada. Subalit sa isang iglap, ay nasa harapan na niya si Zed, at nagpakawala na naman ng malakas na suntok. Subalit hindi pa tapos si Zed, at muling nagpakawala ng suntok sa dibdib ng Warden, dahilan upang tumilapon siya ng ilang metro papalayo. Napasukan ng dugo si Warden Clark na labis namang ikinabahala ng mga tauhan niya. Subalit sinabihan sila ng Warden na manatili sa kanilang pwesto. Napatawa na lamang ang Warden, ito nga ang tunay na kapangyarihan ng isang arahan kung saan wala siyang kalaban-laban, kaya naman ay hiniling niya kay Zed na patayin na lamang siya. Gusto mo bang malaman kung bakit ka natalo? Tanong ni Zed. Sumagot ang Warden na wala siyang balak alamin yun. Isinaad ni Zed na nanalo siya sapagkat mas naging masipag siya sa pagsasanay. Natawa na lamang ang Warden sa mga salita ni Wade, ipinaglaban niya na nanalo lamang si Zed dahil isa siyang arahan, at isinaad niya na hindi rin alam ni Zed ang pakiramdam ng mga katulad nilang mga ordinaryong tao. Nasira ang buhay ko dahil sa inyo, sigaw ng Warden, subalit nilinaw ni Zed na mas mahina siya kaysa sa Warden ngayon, at kung naging mas matalino at ginamit ng Warden ng mabuti ang kanyang experience, ay siguradong mananalo ito.
Subalit ang kanyang inferiority complex ang siyang bumulag sa kanyang potential na lumakas, kaya wala siyang karapatang sisihin ng iba sa kanyang pagkatalo, dahil ang totoo, ay ang sarili niya mismo ang totoong dahilan ng kanyang pagkatalo. Tinamaan ng Warden ng mga salitang ito, napagtanto niya na nakalimutan niya na pala ang dignidad ng isang knight, at hindi niya inaasahan na maririnig ito mula sa isang mage. Subalit pagod na siya, kaya hiniling niya kay Zed na patayin na siya, subalit hindi ito naaayon sa plano ni Zed, dahil kung papatayin niya siya ay magiging wanted siya sa buong imperyo, subalit hindi niya pa rin pwedeng hayaang mabuhay si Warden Clark. Di nagtagal ay nagsimula nang mawala ang kapangyarihan ni Zed, at nang makita ito, ay agad na inutusan ni Herna ang mga bantay na pagkakataon na nila ito upang sumugod. Kaagad nilang pinalibutan si Zed, napaisip si Zed na nakakapagod rin na labanan ang mga bantay na ito ng sabay-sabay. Subalit bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin, na labis na ipinagtaka ni Zed, at sa isang iglap ay isang buhawi ang nabuo na labis na ikinagulat ng bantay. Napagtanto ni Zed na ito ay isang uri ng mahika, na ibig sabihin ay may mage sa malapit, at nagsimula na ring mag-alala si Zed dahil hindi niya na makita ang kanyang mga kalaban. Subalit kaagad din namang hamupa ang hangin, at nanlaki ang mata ni Zed, dahil sa harapan niya, ay tumambad ang tumpok na mga bangkay ng mga bantay, at pati na rin si Herna ay namatay, silang lahat ay namatay nang di man lang gumagawa ng ingay, kaya naman napatanong si Zed sa sarili kung tinutulungan ba siya ng mage. Subalit dagdag problema lang ito para kay Zed. Tinawag niya si Louie kung buhay pa ba ito. Sumagot naman si Louie na buhay pa siya. Tinanong niya si Zed kung siya ba gumawa ng mga pagpatay, subalit nilinaw ni Zed na ito ay kagagawa ng isang high-rankang na mage. Bago umalis ay biglang may napansin si Louie sa lupa, pinulot niya ito at ipinakita kay Zed, nagtataka siya dahil napakalinis nito sa kabila ng mga kaguluhang naganap. At habang nangyayari ang mga ito, ay may isang lalaking nakasuot ng itim ang maigi silang pinagmamasdan. Di kalaunan, sa ilalim ng bilog ng buwan, ay nakaupo si Zed sa harapan ng nagliliyab na apoy, pinagmamasdang mabuti ang papel na napulot ni Louie. Sinubukan niyang lagyan ito ng mana, at nagsimulang magbago ang papel, at mula rito ay lumantad ang isang simbolo. Tama nga ang hinala ni Zed na isa itong magic card, at ang simbolo sa harapan, ay pagmamayari ng itim na apoy ng pamilyang Arahan. Ang itim na apoy ang pinakamalaking secret organization sa buong imperyo, at sinusunod lamang nila ang pinuno ng Arahan. At sa likuran ng papel ay nakaukit ang numerong 4, natatandaan ni Zed na ang number 1 ay pagtanggap, ang number 2 ay hindi pagtanggap, ang number 3 ay usapan o negosasyon, at ang number 4 ay pagbabantay o proteksyon. At base dito ay napagtanto ni Zed na pinoprotektahan siya ng Arahan, nagtataka siya dahil kamakailan lang ay itinapon siya ng mga ito, at ngayon ay pinoprotektahan na. Biglang naalala ni Zed ang kanyang magic stat. Napansin niya na matapos manalo laban kay Warden Clark, ay tila nabawasan ang kanyang penalty at tumaas rin ng 2 ang kanyang mana. Nagtataka siya kung mayroon din ba siyang nakukuhang experience katulad ng sa game. Ang kanyang skill na electrification ay pansamantalang tinataas ang physical abilities at nagbibigay din ng proteksyon. At sa kasalukuyan ay naka-deactivate pa ito siguro ay dahil sa kanyang mababang stats kaya nagtataka siya kung kailangan niya pa bang itaas ang kanyang mana sa 5 o 10. Napansin niyang hindi pa natutulog si Louie, tinanong siya ni Louie kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Zed na pupunta sila sa Frilda upang hanapin ang kapatid ni Louie. Subalit ipinaalala ni Louie na siguro ay kumalat na ang balita ng pagpatay ni Zed, at di magtatagal ay magkakaroon na ng wanted notice tungkol sa kanila, at nilinaw din niya na hindi sila makakapunta sa Frilda nang walang masasakyan. Subalit walang bakas ng pag-aalala ang mukha ni Zed, at sinabihan niya si Louie na kailangan lamang nilang baguhin ang kanilang dadaanan, at pupunta sila sa lugar na tinatawag na Temaya. At sa timog na bahagi ng Temaya, ay isang magic circle ang nagliliwanag, at mula rito ay biglang lumitaw ang isang lalaki na nakasakay sa kabayo, at sa likuran niya ay isang hukbo ng mga knight ang naghihintay sa kanyang utos. Ang lalaking ito ay si Torres Bahal, at idineklara niyang hahanapin niya si Zed Arahan, at papatayin. Di kalaunan, si Torres ay makikitang nakaluhod sa harapan ng kung sino, na tinatawag niyang Lord. Isinaad ng Lord na may misyong nakatalaga para kay Torres, ang Arahan na nakakulong sa Carrion ay nakatakas at naghahasik ng kaguluhan, at kasalukuyang tumatakbo matapos patayin si Warden at ang ibang tao. Ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat, at bilang tagapagmana ng Bahal ay may karapatan kang humatul ng naayon sa sitwasyon, at panatilihin ang karangalan ng pamilya, wika ng Lord.
Ako, si Torres Bahal, ay ibubuwis ang buhay upang maisakatuparan ang misyon, sagot ni Torres. Lumipat ang eksena kay Louie na nagrereklamo sa kanilang ginagawa. Sumagot si Zed na makailang ulit niya nang sinasabi ito ng nakalipas na 5 araw, at tinanong si Louie kung hindi ba ito nagsasawa. Nag-aalala si Louie na siguro ay sila lang ang mga baliw na nagtutungo sa frontline. Nalaman natin na sa labas ng imperyo, ay may frontline na pumipigil sa mga demonic beast. Ang bawat pamilya ay binibigyan ng kanya-kanyang lugar, at ang timog na bahagi ay nakatalaga sa pamilyang Bahal. Ang lugar na pinaruroonan nila ay matatagpuan sa frontline kung saan palaging may engkwentro sa demonic beast. Ang dahilan kung bakit patungo sila sa delikadong lugar na ito, ay dahil mayroon ditong transportation gate na nakita nating ginamit ni Torres Bahal kanina. Napakamahal nito. Nakaramihan sa mga noble ay hindi nakakagamit, pero iginiit ni Zed na mayroon silang sapat na pera. Isinaad ni Louie na magsisisi lamang si Zed kapag kinakain na siya ng mga demonic beast. Sumagot naman si Zed na wala lang din naman silang pagpipilian. Di nagtagal ay dumating na ang gabi, at si Louie ay nag-alok kay Zed na kumain ng jerky dahil di nila alam kung kailan sila mamamatay, at nagpasalamat na lang si Zed. Biglang may napansin si Zed na pagbabago sa paligid, na nagdudulot ng pagyanig ng lupa. Kaya naman ay mabilis niyang tinabunan ng apoy at sinabing may paparating, at hindi makapaniwala si Louie dahil katatapos lang nilang kumain. Pabulong na nagtanong si Louie kung ito ba ay isang demonic beast, sumagot si Zed na maswerte sila kung demonic beast nga ito, dahil ang nararamdaman ni Wade ay hindi lang 2, kundi malapit sa 12 ng nilalang, at hindi rin naman makatotohanan na ganoon karaming demonic beast ang nakalagpas sa depensa ng Bahal, at kung hindi demonic beast, ay iisa lang ang ibig sabihin. Mula sa kadiliman ay dumating ang isang grupo ng kabalyero, at nang mapansin ni Zed ang asul na mata ng kabayo, ay napagtanto niya na ang mga ito ay mula sa pamilyang Bahal. Hindi siya sigurado, pero ang hinala niya ay halos 50 ang dami ng mga kabalyero. Walang magawa si Zed kundi ang humiling na sana ay hindi sila mapansin ng mga ito. Bigla na lamang tumigil ang grupo, at isang lalaki ang sumigaw na may nahanap silang mga bakas, na lalo namang ikinabahala ni Zed. Naalala niya na kailangan mong maging isang 5th circle upang makapasok sa Order of Night, na ibig sabihin ay may 50 5th circle knight ang mga naririto. Pabulong na iminungkahe ni Louie na tumakbo na lamang si Zed, isinaad niya na kung mahuli sila, ay siguradong papatayin nila si Zed. Sinasabi niya ito pero ang katawan niya ay nanginginig na sa takot. Subalit hindi na kailangang mag-alala pa ni Louie dahil mayroong plano si Zed. Habang nakakalat at maiging naghahanap ang mga kabalyero, ay isang boses ang nagmula sa kadiliman na labis na ikinagulat ng lalaki. At mula sa kadiliman ay lumabas si Zed at buong kumpiyansang ipinakilala ang sarili. Sa loob ng isip niya ay gusto niyang subukan kung totoo ba ang nakalahad sa magic card. Sinabihan niya sila na gusto niyang makausap ang leader subalit isang espada ang papalapit sa kanyang leeg. Mabilis niya itong naiwasan subalit hindi niya pa rin inakala ang bilis na taglay ng lalaki. Magsasalita pa. Sana siya nang may isa pang knight ang naghandang atakihin siya sa likuran. Mabilis itong napansin ni Zed subalit kasabay nito ay nag-activate din ng isang magic circle sa ilalim niya, na siya ring pumihil sa espada ng kabalyero, at labis na ipinagtaka ni Zed ang pangyayaring ito. At isang madilim na boses ang nag-utos sa kabalyero na tumigil, kaagad na umatras ang kabalyero palayo, at tinanong kung sino ang nagsalita. Ang buong akala ni Zed ay nanunood lamang ang mga ito sa malayo, kaya hindi niya inakala na napakalapit lamang pala ng mga ito. Sila ang Secret Army ng Arahan, ang Black Flame. Inutusan ng isa ang mga kabalyero na umalis kung ayaw nilang masaktan, subalit bigla na lamang lumitaw mula sa likuran si Torres Bahal, nakilala naman siya ng salamangkero bilang ang tagapagmana ng pamilyang Bahal. Si Zed naman ay napanganga na lamang nang makita ang karakter na dati niyang ginagamit sa laro, bigla siyang tinanong ni Torres kung siya ba talaga si Zed Arahan. Subalit bago pa makasagot si Zed, ay biglang sumingit ang salamangkero at sinabihan si Torres at ang kanyang grupo nang umalis kaagad kung ayaw nila ng gulo. Ngayon ay sigurado na si Zed na pinuprotektahan nga siya ng mga ito. Subalit hindi niya alam kung bakit, nakikilala rin ni Torres ang mga salamangkero bilang ang secret organization ng Arahan na naririnig niya lamang. Isinaad niya na kahit alam rin ng mga salamangkero kung sino siya, ay humaharang pa rin sila, at buong tapang niyang idineklara na magbabayad ang salamangkero sa pambabastos sa pamilyang Bahal. Subalit sumagot ang salamangkero na hindi iyon mangyayari, at sa isang iglap, ay napalibutan na ang grupo ng mga kabalyero ng isang napakalawak na magic circle.
Labis na namangha si Zed sa kakayahan ng kabalyero na biglaang maglagay ng magic circle na ganito kalakas. Napagtanto niya na ang ganitong uri ng lakas ay hindi nauuri sa isang 5th o 6th circle na mage, kundi sa isang 7th circle na mage. Isinaad rin ng salamangkero na sa oras na tanggalin nila ang kanilang paa mula sa magic circle, ay sasabog ito. Tinanong siya ni Torres kung plano ba talaga ng arahan na magsimula ng gyera laban sa Bahal. Subalit sinabihan lamang siya ng salamangkero na umatras, iginiit na kahit ang pinuno ng Bahal ay ayaw ng gyera. Subalit tila ba hindi nakikinig si Torres, at buong lakas na inilabas ang lahat ng kanyang mana. Sinabihan niya ang salamangkero na huwag insultuhan ang kanyang pamilya. Napagtanto ni Zed na sa puntong ito, ay nasa 6th circle pa lamang si Torres, kaya alam niya na kung matutuloy ang laban na ito, ay siguradong matatalo ang mga kabalyero. Biglang inactivate ni Torres ang kanyang skill na Lion's Roar, na kaagad namang nakilala ni Zed bilang ang unang secret technique ng Bahal. Napagtanto niya rin na napakadelikado nito kay Torres dahil tanging 7th circle lamang ang nakakagamit nito. Kaya naman ay inutusan niya ang salamangkero na itigil agad ang magic circle, subalit nilinaw ng salamangkero na sumusunod lamang sila sa utos ng pinuno ng arahan, at inutusan lamang sila na protektahan si Zed, hindi ang sundin ito. At nang marinig ito, ay tinanong siya ni Zed kung bakit niya gustong patayin ang tagapagmana ng Bahal. Isinaad niya na hindi ito kasama sa utos, at maituturing itong pang-aabuso ng kapangyarihan. Sinabihan niya rin si Torres na tumigil, subalit hindi ito nakikinig sa kanya. Isinaad nito ang pagpatay ni Zed sa mga inosenteng sibilyan, kaya sisiguraduhin niyang magbabayad si Zed. Sumagot si Zed na hindi iyon ang totoong nangyari, sumang-ayon naman si Torres na kausapin si Zed, pero sa kondisyon na luluhod ito. Biglang tinanggal ni Torres ang kanyang paa mula sa magic circle, na labis na ipinagtaka ni Zed dahil hindi ito sumabog kagaya ng inaasahan. Tumalon si Torres papunta kay Zed, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Kumalat ang mana ni Torres sa lahat ng direksyon, at si Louie ay walang magawa kundi ang mag-alala kay Zed. Subalit ang pag-atake ni Torres ay hindi umabot kay Zed, sapagkat ang kanyang espada ay napigilan ng isang magic barrier. Namangha na lamang si Zed sa lakas ni Torres, hindi siya makapaniwala na nagawa nitong wasakin ang ilang bahagi ng 7th circle barrier ng mage. Subalit bigla na lamang samuka ng dugo si Torres, at bigla ang bumagsak sa lupa. Napagtanto ni Zed na ito ang side effect ng paggamit ng secret technique na hindi pa namamaster. Nahimasmasan ka na ba ngayon? Tanong ni Zed, hindi mo pa nga namamaster ang secret technique pero ginamit mo pa rin ito, wika ni Zed, at tinanong siya ni Torres kung paano niya nalaman ang secret technique ng Bahal. Subalit wala na siyang lakas na magsalita pa, at dali-daling lumapit ang kanyang mga tauhan upang tulungan siya. Sinabihan sila ni Zed na ang nangyari kay Torres ay ang tinatawag na mana backlash, at kung hindi kaagad nila siya gagamutan, ay magiging huli na ang lahat. Nang marinig ito, ay kaagad na ginamit ng mga kabalyero ang kanilang hilang magic, subalit napagtanto ni Zed na hindi ito sasapat, sapagkat kailangan ay mas mataas ang magic circle mo upang magawang gamutin ang mana backlash, at ang mga kabalyerong ito ay nasa 5th circle lamang. Kung meron lang sana dito ng mas mataas na circle kay Torres, at doon niya naalala ang salamangkero sa likuran niya na nasa 7th circle. Kaagad niya itong inutusan na gamutin si Torres, na talagang ikinagulat ng salamangkero, hindi siya makapaniwala na inuutusan siya, na isang salamangkero, na gamutin ang isang kabalyero. Kaya naman ay sinabi ni Zed na kaibigan niya si Torres, subalit hindi naniniwala ang salamangkero sapagkat ang kabalyero ay kalaban ng salamangkero at hindi isang kaibigan. Kaya naman ay inutusan na lamang siya ni Zed bilang isang salamangkero na mas inuuna ang pera bago ang emosyon. Nilinaw niya na kapag si Torres ay mamatay, ay siguradong hindi nila maiiwasan ang gyera laban sa Bahal, at alam niyang hindi iyon kapaki-pakinabang sa arahan. Subalit sumagot ang salamangkero kung naisip ba ni Zed na makikinabang rin ang arahan sa kamatayan ni Torres, at nilinaw din niya na ang nangyari kay Torres ay kasalanan mismo ng sarili nitong gawa, at wala itong kinalaman sa kanyang misyon. Sa puntong ito ay naiinis na si Zed dahil nauubusan na sila ng oras, kaya naman ay kinuha niya ang isang espada at itinutok ito sa kanyang leeg. Pinagbantaan niya ang salamangkero na kung hindi nito ililigtas si Torres, ay magpapakamatay siya, at masisira din ang misyon nila na protektahan siya. Nilinaw niya na palagi niyang ginagawa ang kanyang mga sinasabi at hindi siya nagsisinungaling, at kung matagal na nila siyang pinagmamasdan, ay siguradong alam din nila ito, alam nila na hindi siya nagsisinungaling. Magagalit ang pinuno kapag narinig niya ang mga ito, wika ng salamangkero, problema ko na yon,
Sagot ni Zed, at ang kailangan mong gawin ay ang gamutin si Torres. Walang nagawa ang salamangkero kundi ang pumuyag sa kagustuhan ni Zed, lumapit ito kay Torres, subalit sinuway siya ng magkabalyero, iginiit na walang karapatan ang isang mage na hawakan ang kanilang master. Kaya naman ay pinagsabihan sila ni Zed na tumabi, dahil ang mage lamang na ito ang may kakayahang gamutin si Torres, o baka naman ay gusto niyong mamatay na lamang ang inyong master, tanong ni Zed, at walang nagawa ang mga kabalyero kundi ang tumabi. Kalaunan ay nagsimula ng gumaling ang katawan ni Torres, na labis na ikinatuwa ng kanyang mga tauhan. Napansin din ni Zed na nawala na rin ang mga salamangkero, at sa di kalayuan, ay napansin niya ang isang magic card. Makalipas ang ilang oras, sa bayan ng Kamaya, si Zed ay hawak-hawak ang magic card na iniwan ng salamangkero, nakasulat dito ang numero 9, na ibig sabihin ay bahala ka na sa sarili mo. Napatanong si Louie kung ang mga salamangkero bang iyon ay mula sa Black Army, at kung gayon ay sa kanila din galing ang magic card na napulot nila dati. Sumang-ayon si Zed, at sinabing iniwan na sila ng mga iyon, tama nga naman, wika ni Louie. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa Black Army? Gulat na tanong ni Zed. Sumagot si Louie na kahit mga bata ay alam ang tungkol sa Black Army. Siguro nga hindi nila alam ang ginagawa ng Black Army, pero alam pa rin nila na mayroong Black Army. Subalit ibinaling ni Louie ang atensyon sa grupo ng mga kabalyero, sinabihan niya si Zed na manahimik muna at baka patayin sila ng mga iyon. Subalit nilinaw ni Zed na kung mga salamangkero ang mga iyon, ay siguradong patay na siya ngayon. Isinaad niya na pinagpapahalagahan ng mga kabalyero ang karangalan mahigit pa sa ibang mga bagay, kaya kahit isa pa siyang kriminal ay hindi pa rin siya pinatay ng mga kabalyero dahil iniligtas niya ang buhay ni Torres, at ang pagpatay sa taong nagligtas sa buhay ng iba ay maituturing na kahihiyan para sa mga kabalyero. Sa madaling salita, ang mga kabalyero ay pinapahalagahan ang karangalan, at sa kabilang banda, ang mga salamangkero ay pinapahalagahan ang kayamanan. Biglang lumapit ang isang lalaki at sinabihan si Zed na hinahanap daw siya ni Torres, at kalaunan ay nasa tabi na sila ni Torres, ipinagmalaki ni Torres ang tsaa na nagmula mismo sa kanilang pamilya. Sinubukan ni Zed ang tsaa, pero nag-aalangan pa si Louie, subalit nang matikman niya ito, ay biglang guminhawa ang kanyang katawan. Nalaman din natin na mas matanda ng 2 taon si Torres kumpara kay Zed, at napansin rin ni Louie na tila ba naging mas malapit ang dalawa. At bago simulan ng totoong usapan, ay nagpasalamat muna si Torres kay Zed dahil sa pagligtas nito sa buhay niya. At dahil dito ay hindi makapaniwala si Zed na nagpapasalamat si Torres sa isang salamangkero, subalit ito rin ang nagugustuhan ni Zed mula sa pag-uugali ni Torres, sapagkat kahit mula ito sa pamilyang Bahal, ay nagpapakababang loob pa rin ito sa katulad niyang salamangkero. At balik na nga sa usapan, tinanong ni Torres kung paanong hindi pagkakaunawaan lamang ang pagpatay ni Zed sa mga inosenteng tao, at gusto niyang ipaliwanag ito ni Zed. At inilahad nga ni Zed ang nangyari, mula sa nangyari sa kulungan hanggang sa kasalukuyan, subalit hindi niya inilahad ang tungkol sa kanyang mana at magic kidlat. Napagtanto ni Torres na kung totoo nga ang sinabi ni Zed, ay masasabing self-defense nga ang nangyari, subalit ang problema ay hindi niya alam kung totoo ang mga ito. Kaya naman nilinaw ni Zed na kung nagsisinungaling lang siya, ay di sana hinayaan niya na lamang na mamatay si Torres kanina, at para kay Zed, ay sapat na ito upang mapatunayan ang kanyang sinasabi. Tama nga naman, wika ni Torres. At sa wakas ay naniwala na rin si Torres at inamin na siya ay nagkamali. At bilang paumanhin ay binigyan niya sila Zed ng isang supot ng mineral leaves, ito ang sinasabi kong tsaa na mula mismo sa bahay ng Bahal. Subalit iba ang gusto ni Zed, dahil imbis na tsaa, ay gusto niya ng tulong sa paghahanap sa nawawalang kapatid ni Louie. Nalabis namang ipinagtaka ni Torres dahil wala namang mapakinabangan si Zed sa hiling na ito, subalit hindi iyon mahalaga, sapagkat hindi siya umaatres sa kanyang mga pangako, at nangako siya kay Louie na hanapin ang kapatid nito. Kinaumagahan, si Zed ay makikitang nagsasanay ng kanyang katawan, si Louie naman ay naguguluhan kay Zed dahil imbis na humingi ng kayamanan, ay mas hiniling nito na hanapin ang kanyang kapatid. Habang nag-uusap ang dalawa, si Torres naman ay nakasilip mula sa labas. Hindi siya makapaniwala na ang mga salamangkero na kilalang hindi mahilig sa pagpapawis, ay makikitang puno ng pawis sa pagsasanay. Narinig din niya na walang nikatiting na mana si Zed, at ang kawalan ng mana ay maihahalin tulad sa isang kabalyerong walang espada. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi pa rin siya sumusuko. Namangha si Torres ng sobra.
dahil hindi niya alam kung kakayanin niya kung siya ang nasa posisyon ni Zed. At simula noon ay nagdesisyon si Torres na makipagkaibigan sa isang salamangkero na mas marangal pa kaysa sa isang kabalyero. Di nagtagal, ay panahon na upang kumain, at sa harapan nila ay ang mamahaling verte beef. Subalit sa kabila ng kasiyahan ni Torres, ay tila ba kabaliktaran ang opinyon ng mga kabalyero, at idineklara na nga ni Torres na panahon na upang kumain. Namangha naman si Zed sa kabaitang ipinapakita ni Torres sa kanila, subalit nag-aalala si Louie kung ayos lang ba nakainin ito, dahil sa nangyari dati na muntik na silang malason. Kaya naman ay pinakalma siya ni Zed at sinabing magtiwala lamang sa kanya, at sigurado siyang mas masarap ang karneng ito kumpara sa karneng nakain nila sa kulungan. At nang matikman na nga ito ni Louie, ay talagang namangha siya sa sarap, subalit alam ni Zed na walang libre sa mundong ito, at nakakasigurado siya na may ihihinging kapalit si Torres. Bigla na lamang tumayo ang isa sa mga kabalyero, humingi siya ng tawad kay Torres, subalit hindi niya na matiis ang sitwasyong ito, tumayo na rin ang iba, sapagkat hindi talaga nila kayang makipagkaibigan sa isang arahan. Kaya naman ay silang tatlo na lamang ang natirang kumakain, at dahil sa nangyari ay humingi ng paumanhin si Torres sa kabastusang natanggap ni Zed, subalit walang problema si Zed sa nangyari, at sinabihan din niya si Torres na huwag nang parusahan ang mga iyon, sapagkat hindi rin ito magdudulot ng maganda. Labis na namangha si Torres sa kakayahan ni Zed na magpatawad at pagdepensa sa ginawa ng mga tauhan ni Torres, subalit nilinaw na lamang ni Zed na normal lamang ang naging reaksyon ng mga iyon, sapagkat simula pagkabata, ay nakikita nila ang mga salamangkero bilang mga kaaway, kaya imbis na parusahan sila, ay mas mabuting pakinggan na lamang nila ang kanilang pinagmulan. At walang nagawa si Torres kundi ang tanggapin ang isa na namang makabuluhang payo ni Zed. Wala ka bang gustong sabihin? Tanong ni Zed. Napansin mo pala, sagot ni Torres. Isinaad ni Torres na plano nilang magtungo sa Frilda upang hanapin ang kapatid ni Louie. Subalit kung ayos lang ay gusto sana nilang ipagpaliban muna ang pag-alis. Kaya naman napatanong si Zed kung bakit, at ang sagot ni Torres, ay gusto daw niyang ipakita sa mga kabalyero na mabuting tao si Zed, kahit isang araw lamang. Bago sumang-ayon, ay tinanong muna ni Zed si Louie kung okay lang ba ito sa sinabi ni Torres, at sumang-ayon naman si Louie, nilinaw niya na hindi naman sila ang maghahanap kundi ang mga kabalyero. At di nagtagal, sa timog na bahagi ng pader ng Timaya, ay makikita ang isang kabalyero na pinaslang ang isang halimaw, at sa likuran niya ay si Torres Bahal. Subalit kasama rin nila si Zed, at hindi maintindihan ni Zed kung bakit siya isinama ni Torres dito. Pansin din natin na masama pa rin ang tingin ng halos lahat ng mga kabalyero sa kanya. Sa misyong ito, ay nag-assemble si Torres ng grupo na naglalaman ng 20 mga miyembro, at dahil ang timog at kanlurang bahagi ng depensa ay napakadelikado, kaya siguradong mahirap din ang misyong ito. Biglang nagtaka si Zed kung isinama ba siya ni Torres dahil sa isang tradisyon, sapagkat tradisyon ng mga Bahal na magdiwang pagkatapos ng misyon, upang ipagdiwang ang ligtas na pagbabalik ng mga miyembro. Kaya naman ang plano ni Torres, ay ang isama si Zed sa pagdiriwang na iyon, kung saan nagkakasundo at nagpapalitan ng papuri ang mga miyembro, at dahil dito ay napagtanto ni Zed na napaka-emosyonal pala ni Torres, siguro dahil isa lamang itong 17 years old. Biglang may sumigaw na may nakita daw silang hindi makilalang bakas. Tinanong sila ni Torres kung meron ba sa kanila ang nakakikilala sa bakas ito, subalit ni isa sa kanila ay hindi makasagot. Isinaad ng isa na ang bakas ay masasabing nagmula sa halimaw na hindi pa nadidiscover, at ayon sa protocol, ay dapat na silang bumalik at magulat sa headquarters, subalit nag-aalangan si Torres sapagkat kasisimula pa lamang nila. Nasa Sector 1 lang tayo diba, kaya naman hindi natin kilala ang halimaw, subalit siguradong nasa lower grade lamang ang lakas nito. Wika ni Torres, sumagot naman ang isa na kahit lower grade lamang ito, ay napakadelikado pa rin ito sapagkat hindi nila alam kung ano ang kinakalaban nila. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Zed. Bakit? Alam mo ba kung ano ang nilalang na nag-iwan ng bakas na ito? Pagtataka ni Torres. Kaya naman ay buong kumpiyansang sumagot si Zed na ang bakas na ito ay mula sa isang nilalang na tinatawag na basiles. Ang basiles ay isang mid-grade na halimaw, subalit dahil nasa 6th circle na si Torres, at ang iba ay nasa 5th circle, ay siguradong magiging madali lamang itong talunin. Talaga ba? Tanong ni Torres, namamangha sa taglay na kaalaman ni Zed, subalit ang mga miyembro ay hindi basta-basta naniniwala sa isang salamangkero na nagsasabing mas alam niya kung ano ang halimaw, kumpara sa mga kabalyero na nagmumula mismo sa timog.
Kaya naman ay inesor sila ni Zed kung nakakasigurado ba silang sa timog lamang may ganitong uri ng halimaw, at idinagdag niya na siguro ay mas kompleto ang record ng arahan kumpara sa Bahal, at ang pang-iinsultong ito ay labis na ikinagalit ng mga kabalyero, hindi sila makapaniwala na ang isang salamangkero na walang nikatiting na mana, ay nagawang insultuhan ang pamilyang Bahal. Subalit hindi nagpatalo si Zed, at sinabing sila ang tunay na bastos. Isinaad niya na hindi siya makapaniwala na ang katulad nilang mga miyembro lamang ng maliit na unit ay nagawang insultuhin ang tagapagmana ng arahan. Tigil, sigaw ni Torres, mga buwisit kayo. Ang ingay niyong mga putsang ina niyo. Humingi ng paumanhin si Torres sa kabastusan ng mga tauhan niya kay Zed. Magsasalita pa sana si Torres nang biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw, kasama ng nakakabinging sigaw nito. At mabilis na rumispondi si Torres, at inutusan ang mga kabalyero na magsikalat. Isang biglaang pag-atake ang muntik ng tumama kay Torres, mabuti na lamang at naiwasan niya ito. Lumingon siya kay Zed at tinanong kung ayos lang ba ito. Subalit hindi niya napansin ang bungangang papalapit sa kanya, subalit naiwasan pa rin ito ni Torres, subalit naiinis siya sapagkat hindi lang iisa, kundi dalawang nagsisilakihang halimaw ang papunta sa kanila. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Torres ang buong lakas niya, at inutusan ang lahat na puntiryahin ang halimaw sa kanan, at kaagad namang sumunod ang mga kabalyero, at nagsimulang ipunan ang kanilang aura papunta sa kanilang mga espada. Naunang pinakawala ni Torres ang kanyang sword energy, at di nagtagal ay sumunod rin ang iba. Subalit ang mga pag-ataking ito ay hindi tumatalab sa halimaw. Alam ni Zed na ang mga kabalyero ay sinanay sa sukdulan, subalit ang halimaw sa harapan nila ay hindi tinatabla ng sword energy na nagmumula sa isang kabalyero na nasa 5th o 6th circle lamang. Sumigaw si Zed na magsisimula na namang umatake ang halimaw, kaya inutusan niya ang lahat na damapa. Subalit wala ni isa ang nakinig sa utos ni Zed, at nang si Torres na mismo ang nag-utos sa kanila, ay saka pa lamang sila sumunod. Subalit napansin ni Zed na may isa pang hindi nakadepa, iginiit niya na hindi dapat sila tumatanggap ng utos sa isang salamangkero, dumapa ka na napukinakinang ka, sigaw ni Zed. Subalit sa puntong iyon, ay nakahanda nang umatake ang halimaw, at nagpakawala ng napakaraming tusok mula sa buntot nito. Subalit dahil nakadapa na ang iba, ay wala ni isa sa kanila ang natamaan. Ngunit papaano naman yung isang kabalyerong hindi sumunod sa payo ni Zed? Surprise, buhay pa rin siya dahil hinila mismo siya ni Zed pababa. Sinabihan niya si Torres na di katulad kanina, ay pupuntiryahin din sila ng halimaw sa ibaba, kaya naman ay mahihirapan na silang umiwas simula ngayon. Di kailangan lang natin itong patayin bago pa yun mangyari, sagot ni Torres. Bigla na lamang sinabi ni Zed na kung pwede ay sila Torres na ang bahala sa halimaw sa kaliwa, at labis naman itong pinagtaka ni Torres, subalit tinanong siya ulit ni Zed kung kaya ba niya o hindi, dahil wala na silang oras, at dahil dito, ay walang nagawa si Torres kundi ang pumayag at sinabihan si Zed na huwag mamatay. Napangiti na lamang si Zed sa kabaitan ni Torres, dahil sa sitwasyong ito ay nagawa pa rin itong mag-alala sa kapakanan ng iba. At pinangunahan na nga ni Torres ang kanyang grupo sa pagpaslang sa halimaw, at si Zed naman ay inilabas na rin ang kanyang buong lakas, sapagkat kung ang paborito niyang karakter ay ginagawa ang buo nitong makakaya, ay hindi naman pwedeng tatayo-tayo lamang siya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kidlat sa sarili, at buong tapang na sumugod sa halimaw. At sa halip na matakot, ay inisip pa nga ni Zed na napakaswerte niya ngayon, hindi siya makapaniwala na mayroong basilisk na halimaw dito. Nagsitalan-talon siya mula sa mga puno papunta sa itaas ng halimaw, alam ni Zed na ang halimaw na ito ay mayroon lamang iisang kahinaan, at yun ay ang ibabaw ng ulo nito, na walang pag-aalinlangang sinuntok ni Zed ng napakalakas, at tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Subalit tila ba hindi ito tumalab sa halimaw, pero biglaan na lamang itong natambas sa lupa, at nagsimulang maglabas ng enerhiya, at mula rito ay lumabas ang isang bagay na tinatawag na hininga ng demonyo. Ang hininga ng demonyo ay mahalagang bahagi sa paggawa ng elixir, lagyan mo lang ito ng holy water, at maaari na itong maging elixir. Kadalasan, ang elixir ay isang bagay na nagpapataas ng random na stats, subalit dahil mana lamang ang stat na maaaring tumaas kay Zed, ay masasabi nating 100% ng mana potion ng bagay na ito. At dahil tapos na siya sa halimaw na ito, ay panahon na rin upang tulungan ang iba. Sa kabilang banda naman, si Torres ay walang awang tinutulak ng halimaw palayo, sa puntong ito ay naiinis na talaga si Torres, lalo na't napakalayo niya na mula sa mga kasamahan niya, subalit nang magsisimula na sana siyang umatake,
ay may napansin siyang liwanag na mabilis na papalapit, at sa isang iglap, ay bumagsak ito sa ulo ng halimaw, na siya namang ikinagulat ni Torres. Okay ka lang ba? Tanong ni Zed, habang astig na nakaupo sa ulo ng halimaw na pinaslang niya. At habang nagtataka si Torres kung anong klaseng enerhiya ang bumabalot kay Zed, ay tumakbo na rin papalapit ang iba pang mga kabalyero, at sila rin ay hindi makapaniwala kung bakit nandito na kaagad si Zed, at kung ano ang meron sa kanyang enerhiya, at sa gulat ay napasigaw sila na ang tinataglay ni Zed na enerhiya ay ang tinatawag na lightning chi. At nang marinig ito, ay hindi makapaniwala si Torres, dahil ang buong akala niya ay walang mana si Zed. Kaya naman sinabi ni Zed na nagkaroon lamang siya ng mana nitong nakaraan, na siya namang ipinagtaka ni Torres. Isinaad niya na ang mana ring na bumabalot sa puso, ay nabubuo pagkatapos ng pagsilang, at minsan ay natatagalan ang pag-uugnay ng mga sanga nito. Subalit sa edad na 6 ay kadalasang nakakonekta na ang mga sanga nito, kaya ibig sabihin, si Zed na 15 taong gulang na, ay walang mana ring hanggang ngayon. Inihalin tulad ito ni Torres sa isang taong ipinanganak ng may 9 na daliri, at di kalaunan ay tinubuan ng ika-10 daliri, hindi talaga siya makapaniwala, sapagkat sa nilibo-libong taong kasaysayan ng imperyo, ni minsan ay hindi ito nangyari. Napaisip si Torres na siguro ay pati ang langit ay na-inspire sa dedikasyon ni Zed. Bigla siyang tinanong ni Zed kung okay lang ba na kunin niya ang hininga ng demonyo, at pumayag naman si Torres sapagkat si Zed naman ang nakapatay ng halimaw, kaya lahat ng loot ay sa kanya. Subalit tumanggi si Zed, at sinabing kukunin niya lamang ang hininga ng demonyo, at ang mga loot katulad ng balat ng halimaw, ay maaring ibenta ni Torres sa magandang halaga. Napakasaya ni Zed sapagkat sa 10 taong paglalaro niya ng game na ito, ay ni minsan ay hindi siya nakakuha ng 2 hininga ng demonyo, kaya naman ay napakaswerte niya ngayon. At di nagtagal, ay talamak na ang usap-usapan tungkol sa isang arahan na pinaslang ang isang demonyo gamit lamang ang sarili nitong kamay, at nagkaroon din ng lightning chi na ang buong akala nila ay isang alamat lamang, at marami pang mga sabi-sabi tungkol kay Zed, pero sa huli ay masasabi natin na nagbago na nga ang opinyon ng mga kabalyero tungkol sa kanya. Isang lalaki ang nagpasalamat kay Zed sa pagligtas nito sa buhay niya, at sumagot naman si Zed na walang anuman, at tinanong ang lalaki kung nasaktan ba ito. Sumagot naman ang lalaki na hindi naman, at ang totoo ay hindi lang talaga siya makapaniwala na bilang isang kabalyero, ay nagawa niya mag-alinlangan sa gitna ng labanan. Si Louie naman ay hindi makapaniwala na tila ba bumaliktad ang dating masamang opinyon ng mga kabalyero tungkol kay Zed, at sumang-ayon naman si Zed na nagustuhan na nga siya ng mga ito, at nakakasigurado siyang tutulungan na sila ng mga ito sa paghahanap ng nawawalang kapatid ni Louie. Biglang lumitaw si Torres at tinawag ang dalawa. Pinuri niya ang tagumpay ni Zed sa labanan, at pati na rin sa puso ng mga kabalyero. Isinaad niya na ang lahat ng kasama nila kanina sa misyon ay nagsabing tutulong sila sa paghahanap sa Frilda bukas. Nagpasalamat naman si Zed, pero nag-aalala siya dahil siguro ay pagod na ang mga iyon matapos ang mahabang misyon. Subalit nilinaw ni Torres na natural lamang para sa isang kabalyero na magtrabaho kahit pagod, lalo na't may utang sila kay Zed sa pagligtas ng buhay nila. Isinaad rin ni Torres na kailangan niyang umuwi bukas, dahil hindi makapaniwala ang leader sa mga naging pangyayari ngayon. Hindi naman mapigil ang magtanong ni Zed kung papagalitin ba si Torres, lalo na sa pagiging malapit nito sa isang arahan, subalit nilinaw ni Torres na wala nang kailangang ipag-alala pa. Humarap siya kay Louie at sinabing pupunta rin siya sa Frilda pagkatapos ng trabaho niya sa bahay, at ipinangako niyang mahahanap nila ang kapatid ni Louie. Sinabihan din siya ni Zed na maganda ang pangyayaring ito, dahil ang tagapagmana mismo ng Bahal ang siyang maghahanap sa nawawalang kapatid nito, nakakagaan ng loob diba, wika ni Zed. At dahil sa kabaitang ito, ay hindi mapigil ang maiyak ni Louie, subalit ayaw kong makita ang pangit niyang pag-iyak. Kaya fast forward na tayo sa kinabukasan sa daungan ng timog na bahagi ng Frilda. Isinaad ni Louie na ang nawawala niyang kapatid ay nagngangalang Lisa, nasa 13 taong gulang ang edad, may mahabang gininto ang buhok, at ganito kataas. Tinanong siya ni Zed kung ito lang ba, kaya napatigil si Louie at sinabing napaka-cute rin ng kapatid niya, sana all cute. Anyway, ito lang ang impormasyong meron tayo. Hindi natin alam kung saan nagpunta ang kapatid ni Louie, subalit siguradong narito siya sa Frilda, at ang trabaho niyo ay ang maghanap sa maliliit na bintahan ng alipin, at sa mga medium-sized na pamilya sa lungsod. Kaya niyo bang gawin ang mga ito? Tanong ni Zed. Sir, yes sir, sagot ng mga kabalyero. Iba talaga, dati hindi sila sumusunod kay Zed, pero ngayon ay may pa sir yes sir pa silang nalalaman.
Iminungkahi ni Zed kay Louie na magsimula muna sila sa grupo ng mga ngalakal na dating pinagtatrabauhan ni Louie. Sumang-ayon naman si Louie at sinasabing malapit lang naman ang lugar na iyon, subalit bago iyon, ay tinanong muna siya ni Zed kung saan sila makakabili ng damit. At di kalaunan, ay dumating na sila sa lugar na tinatawag na Hamels Trading Firm, ang lugar na dating pinagtatrabauhan ni Louie, at nagdesisyon si Zed na siya na lamang ang pupunta dahil baka makilala pa si Louie. Pumayag naman si Louie at hindi rin makapaniwala sa napakalaking pagbabago ni Zed, mukha na daw talaga siyang maharlika ngayon kapag nakasuot ng ganito. At lumapit na nga si Zed sa lugar, binati naman siya ng lalaki at tinanong kung ano ang hinahanap ni Zed. Ito ba ang Hamels Trading Firm? Tanong ni Zed. Subalit natawa na lamang ang lalaki at nilinaw na ang lugar na ito ay ang bintahan ng mga alipin, at bigla na lamang dumilim ang ekspresyon nito. Hoy gago, hindi ka maharlika no? Ang lakas naman ng loob mong lukuhin ako na kupol ka, wika ng lalaki. Nagkakamali ka ata, paano naman kung maharlika nga talaga ako? Seryusong tanong ni Zed, subalit tinawanan lamang siya ng lalaki. Nilinaw niya na ang totoong maharlika ay hindi naglalakad ng nag-iisa. Isinaad rin niya na simula pa lamang nang lumapit si Zed, ay, malakas na ang kutob niyang may kakaiba sa sitwasyon. Inakala rin niya na isa lamang itong prank na pakana ni Davito, at ang pangalang ito ay umagaw ng atensyon ni Zed. Tinanong rin niya kung bobo ba ang lalaki, na labis naman itong ikinagalit at naghandang suntukin si Zed. At ito ay isang malaking pagkakamali, bagbog sarado tuloy ang pagmamuka niya. Sinampal rin siya ni Zed at sinabing kung ayaw nitong masaktan, ay dapat nasagutin nito kaagad ang mga tanong niya. Akala ko ba ay pagmamay-ari ng Hamel Trading Firm ang lugar na ito, subalit bakit kayo ang nandito? Tanong ni Zed, at sumagot naman ang lalaki na nabankrupt daw ang dating may-ari, kaya sila naman ang pumalit. Tinanong rin siya ni Zed kung sino si Davito, at kung taga-benta din ba ito ng mga alipin, at sakto nga ang hinala ni Zed, isinaad ng lalaki na si Davito ang nagmamay-ari ng pinakamalaking bentahan ng alipin sa buong timog na bahagi ng rehiyon. At ang panghuling tanong ay kung nasaan na ang mga tao dito, baka ang produkto ang tinutukoy mo. Paglilinaw ng lalaki, at dahil dito ay sinampal siya ni Zed, at inanyayahang bigkasin pa ulit ang salitang ito. At ang kupol na lalaking ito ay pumayag rin, at nagsimulang bigkasin ang salitang produkto, pero kahit paulit-ulit na siyang sinasampal ni Zed, ay tila ba hindi pa rin ito nakakaintindi ng nais na iparating ni Zed. Kaya naman ay sinabihan siya ni Zed na ang mga alipin ay mga tao rin, at hindi mabuti ang ituring silang mga bagay lamang. At kahit mahirap, ay dapat kang mamuhay ng may dignidad. Mahirap bang gawin ito? Tanong ni Zed, hindi po, sagot naman ng lalaki. At matapos ang sermon ni Lolo Zed, ay inutusan niya ito na dalhin siya sa loob ng gusali. At nang buksan ng lalaki ang pintuan, ay napakunot noo si Zed sa nakita niya. Bumungad sa harapan ni Zed ang grupo ng mga nakakulong na tao, tinanong niya ang lalaki kung mayroon pa bang ibang alipin maliban sa mga ito, at sumagot naman ang lalaki na wala na at ito lang daw ang mga alipin. Wala ring napansin si Wade na batang alipin na may gininto ang buhok. Alam ni Zed na expensive ang mga batang alipin, kaya naman siguro ay naibenta na ang batang si Lisa. O kaya naman ay nilipat sa kung saan, kaya naman ang susunod nilang hakbang ay ang hanapin ng lalaking nagngangalang Davito. Pero bago iyon, ay sinabihan niya ang lalaki na bibigyan niya ito ng pagkakataong maging isang mabuting tao. Inutusan niya itong dalhin sa kanya ang lahat ng pera mula sa bultahi at pati na rin ang mga susi sa kulungan. Subalit matapos sundin ang lahat ng ito, ay kinulong pa rin ni Zed ang lalaki, upang maranasan din ito ang pakiramdam ng pagiging alipin. Di nagtagal ay dumating na rin ang gabi, pinalaya ni Zed ang mga alipin at binigyan din sila ng pera. At mula doon ay ang mga kabalyero na ang bahala sa kanilang matutuluyan, at labis namang ipinagpasalamat ng mga dating alipin ang kabutihang loob na ito. Habang kumakain, ay nakinig din si Zed sa mga storya ng buhay nila, dahil para sa kanya, ang pakikinig sa buhay ng tao ay nagbibigay ng di inaasahang impormasyon. Katulad na lamang ng nangyayari ngayon, kung saan ipinakilala ng matanda ang sarili bilang si Gordon, siya daw ay dating assistant ng pamilyang Sherville, at matapos bumagsak ang pamilya, ay napuntaan na lamang siya dito. Narinig ko rin ang tungkol sa pamilyang Sherville, mabuti naman at nakaligtas ka, wika ni Zed, sumagot naman ang matanda na naging swerte lamang siya noon. Sherville family, kung ang arahan ay kilala bilang isang sikat na mga mage, ang Cherville family naman ay kilala bilang isang dakilang panday o blacksmith, at sa panahon ng kanilang kasikatan, ay nag-uunahan ang mga tao upang makabili lamang ng kanilang mga gawa na tinatawag na Sherville artifact.
Subalit sa isang iglap, ay winasak sila ng imperyo dahil sa pagtataksil, at ngayon ay bihira na lamang na marinig ang pamilyang ito. At ang masaklap pa, ay wala na ring natirang tagapagmana ang Sherville family, at isa rin itong malaking kawalan sa imperyong nasa kalagitnaan pa ng laban sa Magic Beast. Nagkomento si Zed na isa nga itong malaking kawalan, sapagkat kung nagpapanday pa ang Sherville, ay siguradong napakarami ngayong magagandang artifact. Bigla na lamang nag-iba ang tono ng matanda at sinabing may gusto daw siyang sabihin kay Zed, sa kondisyon na mangangako si Zed na kung ano man ang sasabihin niya, ay mananatili itong lihim, at sumang-ayon naman si Zed, at nangakong sa kanila lamang ito. Lumingon ang matanda sa paligid, at sinabing kung pwede ay lumipat sila sa mas pribadong lugar, at nang makarating na sila sa labas, ay bigla niya na lamang ibinunyag na ang totoong tagapagmana ng Sherville family ay buhay pa rin magpahanggang ngayon, at nang marinig ito ay hindi mapigilang mapasigaw ni Zed, kaya naman ay pinilit siyang patahimikin ng matanda. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Zed. Isinaad ng matanda na ang chief assistant ang namatay imbis na ang tagapagmana, sapagkat nagpalit sila ng damit at sinunog ang katawan upang hindi ito makilala. Ang lahat ng iyon ay naayon sa plano, at ang tagapagmana ay kasalukuyang nagtatago sa lungsod ng Myers. Hindi talaga makapaniwala si Zed sapagkat napaka-importante ng impormasyong ito, subalit kahit buhay pa ang tagapagmana, ay mahihirapan pa rin siyang mahanap ito sapagkat isa na rin itong kriminal. Nagpasalamat na lamang si Zed sa matanda, nilinaw naman ng matanda na sinasabi niya ang lahat ng ito sapagkat pinagkakatiwalaan niya si Zed, at nakiusap rin siya na sana ay huwag hayaan ni Zed na may masamang mangyari sa tagapagmana. Nangako naman si Zed at inanyayahan ng matanda na bumalik na sa loob at baka pagdudahan pa sila. At pagbalik sa loob, ay bumungad ang malungkot na ekspresyon ni Louie. Tinanong siya ni Zed kung bakit hindi siya kumakain, sapagkat nasanay siyang nakikita itong patay gutom. Alam ni Zed na nagkakaganito si Louie sapagkat hindi pa nahahanap ang kanyang kapatid, kaya naman sinabihan siya ni Zed na huwag mag-alala, sapagkat makakahanap din sila ng bakas sa lugar ni DeVito. Bigla na lamang nagsalita ang matanda nang marinig ang pangalan ni DeVito, at kaagad niyang binalaan si Zed, sapagkat si DeVito ay hindi may kukumpara sa nagkulong sa kanila, ipinuntori niya na mayroong malakas na backing si DeVito. Subalit ipinuntori ni Zed na gaano man kalaki ang backing ni DeVito, ay kumpiyansa pa rin siya sapagkat tinutulungan siya ng pamilyang Bahal. Subalit nilinaw ng matanda na ang koneksyon ni DeVito ay umaabot mismo sa mismong imperyo. At talagang ikinagulat ni Zed nang isinaad ng matanda na ang pinakamalaking buyer ni DeVito ay ang pamilyang Arahan mismo. Sinubukang baliwalain ni Zed ang balitang ito, nilinaw niya na paano naman mapupunta ang Arahan sa pinakatimog. Kaya naman ay inilahad ng matanda ang sa tingin niya ay dahilan, isinaad niya na kung aangkinin ng Arahan ang lahat ng alipin, ay siguradong maaapektuhan ang lahat ng Maharlika sa timog, lalo na ang Bahal. Napaisip si Zed na may punto nga ang matanda, lalo na't ang Arahan ang pinag-uusapan, at doon niya napagtanto na siguro ay pinuprotektahan ng Black Army si DeVito. At kung totoo nga ito, ay hindi lang ito tungkol sa alipin, dahil maaari rin itong magdulot ng gyera sa pagitan ng dalawang pamilya. Napagtanto ni Zed na nag-aalala si Louie na inilalagay ni Zed ang buhay niya sa delikadong sitwasyon para lamang mahanap ang kapatid ni Louie. Kaya naman nilinaw ni Zed na ginagawa ito ni Zed para sa kanya at dahil na rin ito ang tamang gawin, at sinusunod niya lamang ang kanyang sariling paniniwala, at anuman ang mangyari, ay kailangan nilang pagbayarin si DeVito. Kinabukasan, sa harap ng slave market ni DeVito, ay makikitang papalapit si Zed. Binati siya ng bantay subalit hindi niya ito pinansin at walang anu-anong pumasok sa loob. Nasaan si DeVito? Tanong niya. Hindi mo ba kilala kung sino ang binabangga mo? Pananakot pa ng isa. Napagtanto ni Zed na wala itong patutunguhan, kaya naman ay tinanggal niya ang kanyang contact lens, at doon nila napagtanto na ang binatang nasa harapan nila ay isang Arahan. Kaya naman kaagad silang nagpatira pa at humingi ng paumanhin, sapagkat hindi kaagad nila siya nakilala. Napansin rin niya ang isang lalaki sa likuran at napatanong sa sarili kung ito ba si DeVito, subalit base sa suot nito, ay napagtanto niyang isa lamang itong utusan, at base rin sa reaksyon, ay napagtanto niya rin na kabilang ito sa Black Army. Umaasa siyang hindi ito totoo, pero hindi niya may kakaila ang katotohanan. Isang lalaki sa itaas ang napamura, tinanong niya si Zed kung ano ang kailangan niya mula sa lugar na ito, narinig din niya ang tungkol sa pagpapalaya ni Zed sa mga alipin kahapon. Napansin ni Zed na tila ba wala man lang pakialam ang lalaking ito sa kanyang pagiging Arahan.
Idineklara ni Zed na mula ngayon ay puputulan niya na ang ugnayan ni Davito sa arahan, at papalayain niya rin ang mga alipin, subalit imbes na matakot, ay natawa na lamang si Davito, at nagsimula na ring tumawa ang mga ganggang na ito. Anyway, tama na ang usapan, wika ni Davito, idineklara din niya na hindi niya papatayin si Zed sapagkat isa siyang panauhin, ituring mo na lamang itong aral, biro niya habang pinalilibutan si Zed. Napaisip si Zed na wala na siyang magagawa sa puntong ito, mabuti na lamang at mayroon lamang iisang miyembro ng Black Army dito, subalit hindi niya alam kung gaano ito kalakas, mabuti na lang sana kung nasa 5th circle lamang ito, at kung maunahan niya ito at mapabagsak ay siguro. Biglang naputol ang pagpaplano ni Zed nang may marinig siyang sigaw mula sa labas. Squad 1 and 2, palibutan niyo ang gusali, kill them all, sigaw ni Torres habang may malakas na pagsabog mula sa kanyang likuran, sana all. Walang pag-aalinlangang sumugod ang mga kabalyero, handang patayin ang lahat ng naririto. Ano ang ginagawa ng bahal dito? Gulat na tanong ni Davito. At sa takot na matamaan ng patalim, ay wala siyang magawa kundi ang damapa sa sahig. Bulaga isang putol na ulo ang gamulong sa harapan niya, na talaga namang ikinagulat niya. Slave trader Davito, inaaresto ka namin sa kasong illegal kidnapping, at pang-iinsulto sa pangalan ng bahal sa pamamagitan ng pagbibinta ng alipin sa mismong rehiyon na pinuprotektahan namin. At bilang tagapagmana ng bahal, ay hahatulan kita sa pamamagitan ng pagputol ng iyong mga paa at kamay, na siya ring magsisilbing halimbawa. Hindi talaga makapaniwala si Davito, hindi siya makapaniwala na ang mga matang iyon ay nagtutulungan imbis na nag-aaway. Subalit bago pa siya makahingi ng kapatawaran, ay isang matalim na espada ang dumaan sa kanyang kaliwang braso, at bago niya pa may proseso ang nangyari, ay ang kanang braso niya naman ang sumunod, at sumunod naman ang kanyang mga paa, at panghuli ay ang kanyang ulo. Bro, grabe naman itong si Torres, walang awa. Daddy, chill. Unang palapag ay clear, wika ni Torres, perfect timing. Ano nga pala yung tungkol sa utos ng Emperor na sinabi mo? Tanong ni Zed. Isinaad ni Torres na iniutos ng Imperyo na burahin ang mga slave trader. Kung gayon ay winasak nyo rin yung ibang slave trader bago ito? Tanong ni Zed. Sumagot naman si Torres na nagpadala sila ng ibang kabalyero sa iba't ibang lugar. Pero personal mismo siyang pumunta rito sapagkat ito mismo ang pinakamalaking tindahan ng alipin sa rehiyon. By the way, bakit ka nga pala nandito? Tanong ni Torres. Huwag mong sabihin na plano mong patumbahin si Davito ng nag-iisa, na siya namang kinumpirma ni Zed dahil meron daw siyang hinahanap. Hindi pa rin maalis sa isip ni Zed ang tungkol sa utos ng emperador. Napagtanto rin niya na hindi papalampasan ng arahan ang pangyayaring ito. Nalipat ang atensyon niya sa ulo ng miyembro ng Black Flame, naalala niya na hindi man lang lumaban ang lalaking ito. Nagtataka siya kung ito ba ay hindi lumaban dahil sa katapatan nito sa pamilyang arahan. Biglang isang kabalyero ang nagbalita na natagpuan na daw nila ang mga alipin, at mula sa basement ay lumabas ang maraming bilang ng mga alipin, at karamihan sa kanila ay matatanda. Iniulat ng kabalyero na base sa kanilang kalkulasyon, ay nasa 600 ang bilang ng mga aliping naririto, at sa puntong ito ay nag-aalala na talaga si Louie kung nandito ba ang kanyang kapatid, at doon niya napansin ang isang ginintoang buhok, tinawag niya ito subalit isa lamang pala itong matandang babae, taliwas sa kanyang inaasahan. Napagtanto ni Zed na halos 500 na ang lumalabas subalit hindi pa rin nila makita si Lisa, nakakadirimang pakinggan. Ay hindi pa rin may kakaila na ang mga batang babae ay naibebenta sa malaking halaga, at malaki ang tsansa na naibenta na rin si Lisa. Kaya wala nang magawa si Zed kundi ang pakalmayan ng kanyang kaibigan, kalaunan ay wala nang natirang alipin sa loob ng kulungan. At iniulat na nga ng isang kabalyero na sa kasamaang palad, ay hindi nila mahanap ang nawawalang kapatid ni Louie, at di magtatagal ay lulubog na rin ang araw at pati ang kabayong ito ay malungkot. Isinaad ng kabalyero na base sa utos ng emperador, ay ihahatid na nga nila ang mga alipin papunta sa Imperial Palace, at habang nag-uusap sila ay isang bata ang lumapit sa kabayo, na kaagad namang ikinagulat nito at nagsimulang mag-ingay. Napansin ito ni Torres at lumapit sa bata, tinanong niya kung okay lang ba ito, at doon niya napansin ang ginintuan nitong buhok. Louie, may babae bang ganito kanina? Tanong ni Zed. Subalit si Louie ay sawa na sa mundo at wala nang pakialam ni tumingin lamang, subalit nang mapansin siya ng babae, ay bigla siyang tinawag nito na kuya. At saka palang natauhan si Louie at tumakbo papalapit sa kanyang kapatid na matagal niya nang hinahanap, niyakap niya ito ng matindi, and they live happily ever after.
Sinabi ni Zed na siguro ay hindi nila ito napansin dahil sa suot nitong balabal, mabuti na lamang at napansin ito ng kabayo. Bakit ka umiiyak? Patuksong tanong ni Zed, subalit itinanggi ni Torres na hindi siya umiiyak. So ang ibig mong sabihin ay may alikabok lang sa mata mo? Panuksong tanong ni Zed, napakatigas naman ng puso mo, hindi ka ba naiiyak matapos makita ang dalawa? Subalit sa kabila ng panunukso ni Zed ay itinanggi pa rin ni Torres na hindi siya umiiyak. At nagdiwang na nga sila matapos ang matagumpay na araw. Si Lisa naman ay hindi makapaniwala sa masasarap na pagkain nasa harapan niya. Sinabihan siya ni Torres na wag nang mahiya pa at kumain na kaagad, na siya namang ipinagpasalamat ni Lisa. Pero nilinaw ni Torres na magkaibigan sila ng kuya niya kaya hindi niya na kailangang magpasalamat pa. Nilipat rin niya ang atensyon kay Zed at sinabihan si Lisa na pwede niya itong ituring na kuya, dahil kahit mukha itong masungit ay mabuti pa rin itong tao. Bigla siyang binigyan ni Louie ng nilutong karne at sinabihan na huwag nang mahiya pa dahil ang dalawang kaibigan niya ay talagang napakayaman. Ipinagyabang niya pa na siguro ay siya lang ang taong may kaibigang bahal at arahan. Ang masayang usapan ng magkapatid ay nagbigay rin ng sigla sa buong paligid. Napaisip si Zed na siguro nga ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng mapayapang araw sa mundong ito. Subalit may ibang plano ang author at bigla na lamang dumating ang isang seryusong lalaki, at nakilala ni Zed ang lalaking ito bilang ang bise-kapitan na nagngangalang Philip. Inilahad niya kay Torres na nandito siya dahil sa utos ng pinuno, subalit nalilito si Torres dahil wala siyang narinig na utos galing sa pinuno. Biglang binunot ni Philip ang kanyang espada at itinutok kay Zed, at halata sa mukha ni Zed ang pagkadismaya dahil ang akala niya ay magiging payapa ang gabing ito. Subalit base sa nangyayari ay siguradong gulo lamang ang naghihintay, sapagkat idineklara ng pinuno ng bahal na dalhin daw sa harapan niya si Zed arahan.